Hello, good day mga boss. Juliet ng DIY Grips. So ngayon, gagawa na naman tayo ng panibagong video, no? So ano ba tong video na to? Maglalagay tayo ng buzzer sound sa signal light natin. So para every time na nagsisignal tayo, tumutunog siya. So hindi natin makakalimutan na nakasignal light pa pala tayo. So most of the time, pagka nagsisignal tayo tas nakaliko na tayo, hindi natin na ibabalik yung signal light dun sa off position. Yan. Kaya ngayon maglalagay tayo ng buzzer. So, yung buzzer, nire-remind tayo na naka-signal light pa rin tayo. Actually, madali lang magkabit ng buzzer, kasi positive at saka negative lang naman yan. So, pwede nyong ilagay yan dun sa left signal nyo and right signal nyo. Ang mangyayari nga lang, kung as is nyo lang ito gagamitin, kumbaga ito, isang positive, isang negative, so isang side lang yung pwede nyo lagyan nito. Halimbawa, right side lang. So, kailangan nyo pang bumili ng isa pang buzzer para dun sa left side. So, ayun, kailangan natin itong i-modify. Para kahit na isang buzzer lang, yung gamitin natin, pwede na siya dun sa left signal at saka right signal natin. So, kailangan lang natin gawing dalawang terminal itong positive na wire natin. Gagamit tayo ngayon ng diode. So, drawing muna ako ng diode, Yan, di bali may diode na tayo. So, itong positive na to, i-connecta lang natin dun sa dalawang diode. Yan, Di bali, isa lang yung positive natin. Ngayon, naging dalawa na yung positive natin. Iko-connecta natin sa left signal at saka sa right signal. Tapos, isang ground. Bali, yung diode, meron niyang polarity, May positive at negative yan. So, meron niyang markings. So, dapat yung markings nyo is nandito. Yan. Dapat, ayan, mayroong markings nandito. So, bakit ba ganyan yung positioning ng diode natin? So, itong diode na to, itong merong markings na ganito, ito, hindi niyan inaalaw yung positive na dumaan. Yan. Pero, pinapayagan niya yung negative dumaan. Ito naman walang markings na to, inaalaw na ito na dumaan yung positive. Pero, hindi niya iaalaw na dumaan yung negative. Yan. So, halimbawa, nag-left signal kayo, dadaan yung positive dito, dahil kunyari ito, tinap nyo na to sa left signal, Pagka nag-left signal kayo, dadaan yung positive, iaalaw ng diode na dumaan yung positive. Tutunog yung buzzer nyo. Pero, syempre, yung pagdaan ng positive dito, dadaan din dito yung positive Pero hindi niya iaalaw. So, yung positive nyo, nakastack lang dito. So, yung right signal nyo, hindi maapektuhan. Kumbaga, hindi siya iilaw. Pagka nag-right signal naman kayo, masusuplayan to ng positive dahil nga tinap na natin to sa right signal. Yan. Nung yung diode, iaalaw na dumaan yung positive, tutunog yung buzzer. Pero yung pabalik na positive, hindi niya iaalaw. So, nandito lang. Hindi maapektuhan yung left signal nyo. Yan. Kaya tayo gumagamit ng diode. Kasi kung walang diode yan, ganyan nag-left signal kayo, tutunog yung buzzer, gagapang pabalik. Magra-right signal na rin kayo kaagad, Para kayo naka-hazard. Nag-left signal lang kayo, pati yung right nyo iilaw. Vice versa, Kung halimbawa, nag-right signal kayo, yan, gagapang yung positive, tutunog yung buzzer nyo. Pero, syempre, yung positive, gagapang din dito. Yung left signal nyo, yan, nagsisignal na rin, umiilaw na. Ayan yan, pagka wala kayong diode na kinabit. So, kailangan nyo ng diode. Yan, pakita ko sa inyo yung sa akin, Ito. Yan, di ba ito na yung magiging positive wire, naging dalawa. Yan, kung makikita nyo, yung markings ng diode nandito. Yan. Yung buzzer ko, binuksan ko. Hindi nyo naman kailangan buksan yun sa inyo.
Ayoko lang kasi ng mga may dugtong-dugtong. Yan. Bali yung positive dito yon. Yan. Positive dito. Tinanggal ko. Tapos, ito ang ihihinan ko dito. Yan. Tapos yan na ganyan. Ito, kailangan yung balutin ng shrinkable tube. Kasi ito mapupunta to sa loob eh. Bakit itong mga nakalabas na to, dumikit-dikit dito. Yan. So, balutin ko muna to ng shrinkable tube, tapos ihihinan ko to dito. Tapos, kukuberan ko na siya. Di bale, ito na, no? Nahinang ko na. Yan. Para lang mas tumibay, gagamitan ko ng glue gun. Pero, syempre, ito lang portion na to. Yan. Hindi ko lalagyan ng glue gun ng buo. Ito lang. So, lagyan ko na muna to ng glue gun. Ito na yung nagawa natin, no? Buzzer. Isang negative, tas dalawang positive. Yung green yung negative, yung yellow yung positive. Yan. Kakabit na lang natin to sa motor para may tunog every time na magsisignal tayo. Yan. So, ikakabit ko to mamaya, no? Tuturo ko sa inyo kung saan nyo pwedeng ilagay ito. So, punta na tayo ngayon doon sa NMAX. So, ito na, no? Saan ba natin pwedeng ikabit to? So, pwede to dito sa harap. So, hanapan nyo na lang. Pwede ito, lagay nyo dito sa may screw. Yan, nakaganyan siya dyan. Yan. Sama nyo siya dun sa screw, pwede. Kasi ito, no, kung titignan nyo, yung pinaka-beeper ng motor natin, ito yan. Ayan yung mga nagbi-beep pagka naglalak-unlock tayo ng motor. Or yung nagpa-find tayo ng motor. Yan. Ito. Ito rin yung tumutunog, halimbawa naiwan yung naka-on position yung motor nyo, tapos lumayo kayo, hindi niya ma-detect yung susian. Ito yung tumutunog, yan. So ito, pwede nyo dito ilagay. Yan. So paano naman yung wiring connection nito? So itong itim lalagay nyo sa negative, itong dilaw lalagay nyo sa positive. So sa left at saka sa right yan dapat. So pagka binuksan nyo yung dito ng motor nyo, meron kayong makikitang socket dito, tsaka dito. Pero ang makikita nyong socket dito is yung dalawahang wire lang. Ito kasi marami na tong wire kasi minodify ko na to. Pero ang original na makikita nyo dyan is yung green tsaka itong black. Dalawang wire lang yon. Tapos yung socket nyo maliit lang. Dito naman sa kabila, ang makikita nyo is brown at saka black. Yan. Itong brown, yan. Itong brown at saka yung black sa gitna. Ay, ang mga socket na yan, papunta yan dito sa signal light natin. Yan, dito. Tsaka dito. So, doon kayo magtatap. Di bale, itong green na to, ito yung positive sa signal light. Tapos yung black, ito yung negative sa signal light. Dito naman, yung brown, ito, ayun yung positive sa signal light. Yung black sa gitna, ayun yung negative sa signal light. So, sample natin, no? So, magsisignal ako. Yan. So, nagsisignal ako dito, no? Yung kulay itim, ayun yung negative, yung green yung positive. So, kabit ko lang. Itong kulay green ko, ito kasi yung negative ko. Lagay ko siya dito, sa negative. Itong dilaw yung positive. So, ayun o. Ganun lang. So, ang gagawin nyo, itong kulay green, lagay nyo dito sa kulay itim. Itong isang dilaw, lagay nyo dito sa kulay green na dito sa socket. Tapos, itong wire na isa, pagapang kayo ng wire, papunta naman dito sa kulay brown dito, sa kabilang side. So, ganun ano. Pero ito kasi, sa likod ko to ilalagay. Kasi masyado nang crowded dito sa harap. Kasi nandito rin yung camera ko eh. Ito. Yan. Ito yung socket nung sa camera. Yan, yung kulay blue. Tapos ayan, nandyan yung mga sa underglow sa mini driving light ko dito sa Icontera. Yan. So, ito sa likod ko to ikakabit. So, papakita ko sa inyo, no, kung alin doon yung socket na kailangan yung paglagyan nitong wire na to. Di bali dito ko ikakabit yung pinaka-buzzer ko, no. So pagka tinanggal nyo yung taillight ng motor nyo, may tatlong socket kayo makikita.
ito, at saka ito. Ito actually hindi to apatan, tatluhan lang yan. Minodify ko na rin kasi yan, tatluhan lang yan. Tapos itong dalawahan na para do sa plate light. Ito is additional ko na lang to. Yan. Additional ko lang to, pati ito. So tatlo lang talaga ito. Kunyari ito tatluhan. Tapos itong tatluhan din na triangle. Tapos isang dalawang para sa plate light. Di bale, dito nyo itatap, no? Yan. Merong kulay brown, merong kulay green, merong black. Ayun lang yung original. Brown, green, black. Etong yellow at saka green stripe. Yan. Yung yellow na may green stripe. Additional ko lang din yan. So hindi ang kasama. Yan. Di bale, doon pa rin kayo magtatap, no? Sa green, sa brown at saka sa black. Same lang doon sa harapan. So sa akin, ito na siya, no? Minomodify ko na. Didikit ko na lang to dito. Double adhesive. Tapos pagapang ko yung wire, nandito na sila. Yan. Yan. Kasi ito yung pinaka-negative. Ito yung additional ko, yung green na may yellow stripe or yung yellow na may green stripe. Additional ko lang yan. Aftermarket na nga pala tong taillight ko. Yan. Aftermarket na yan. So baka yung color code nung sa inyo is iba. Sa akin kasi white, green, white at saka green na lang siya. Doon sa stock, tatlong wire dapat yan. Yan. So ito, kakabit ko na lang dito. Tatanggalin ko yan, no? 3 socket lang kasi yan, no? 3 pin socket. Papalitan ko yan ng 4 pin kasi nag-upgrade nga ako. Ginawa akong 4 pin ito. Yan. So ito, aayusin ko na ito, tapos mamaya sound check na tayo. Ito na, no, natapos ko ng i-wiring. Ito yung pinaka buzzer. Sinote ko lang din siya dito sa wire ng taillight. Yan. Tapos dito ko na sa dulo tinap. Yan. Yan na siya. Di bali, tatlong socket lang yan. Ito, tsaka itong para sa taillight. Ito additional lang. Yan. Testing natin kung tutunog. Yan. So ngayon, nakasignal pala ako. Yan. Signal. So pagka naiipit siya, no? So hanapan nyo na magandang pwesto. Bale, ito na yung sa taillight natin kanina, no? So inayos ko ulit siya kasi nakalatan ako. Yan. Bale, ayan na lang siya, no? Ito yung 4 pin socket natin. Ito yung 3 pin socket kanina na triangle. Yan. So testing natin ngayon, ano? Yan. Gamitin lang natin tong jump starter natin. Yan. So natunog naman siya. Maganda pati yung tunog, no? Hindi mukhang kulob. Hindi ko lang alam pagka natakpan na natin to kung ano yung magiging tunog niya. So ito, ikakabit ko na to sa motor, no? Para matesting na natin. Ito na, no? Kinabit na natin. Yan. Ito yung pinaka-buzzer natin. Ngayon, testing na natin, no? Signal tayo. So, naririnig naman, ano? Try natin lagyan ng takip. So naririnig pa rin siya. Yan. So yan, namamatay naman. Signal sa kabila. Yan, no?
So tapusin na natin tong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.